Alam mo, Tol, sa lahat ng balitang mapapanood mo sa telebisyon, ito lang siguro yung may pinaka-direktang epekto sa buhay mo. Ito ang weather news. O di ba? Ano naman ang direktang epekto nito sa buhay mo? Sabi nyo nga, minsan kayo, pero ngayon, lumalabas, 5 taon na kayo! At lalo naman ito, Tayo na sa tuwin lalandas. may epekto pa rin ba ang mga ganito sa buhay mo? Hindi nila sisirain ang bahay mo. Hindi nila palulubugin ang kotse mo. Hindi nila aanurin ang pamilya mo. Hindi gaya nito. Pero, gaano ba ka-conscious ang mga Pinoy tungkol sa weather? Alam mo, tingnan natin. Ano ang ibig sabihin ng low pressure area? Mababang pressure. Mababang lugar. Maraming tao. Intertropical Convergence Zone. Hindi masyado naintindihan yan eh. Lalo-lalo nung hindi na, dahil may sun pa, baka war zone na yan. Manaka-nakang pag-ulan. Hindi ko maintindihan yung albay Tagalog. Mas maganda lagi kung umuulan. Ano yun? Hanging habagat. Yan galing sa dagat yan, papunta rito sa Eh, sa dagat yan, talaga maalon yan. Southwest monsoon. Ang hirap ata yan South. Taga-south ako Bicol. Northwest monsoon. Malakas na hangin ata parating yan eh. Malayo-layo na sana ko pananaw ko yun. Southwesterly wind. Ayan ang hindi ko maintindihan kung saan parte ng south na yan. Yan, yung galing dito na papuntang Japan. Ano ang monsoon trough? Wala akong masagot dun Siguro natatrap sa mga bundok. Pero, Tol, tingin ko, nanonood lang tayo ng weather kapag may bagyo. May kasabihan sa Ingles, make hay while the sun shines. Ibig sabihin, gawin na ang kailangang gawin habang umaaraw. Huwag nang antayin umulan dahil dapat lagi tayong preparado dahil ang panahon ang nagdidikta ng galaw ng buhay mo. Hindi kaya may kinalaman ito Ano sabihin ng low pressure area? Ano, mahina na ang bagyo pag ganyan. sa ganito.